Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ikapito sa buwan ng Disyembre taong 2024. At sa ulo ng mga balita, likhang parol ng Pedro V. Panaligan National High School, pinakamaningning na parol sa buong Pilipinas. Stakeholders recognition isinagawa ng DepEd Calapan City Division. At pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño de Calapan, simula na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, bilang bahagi ng tulong sa komunidad Bayang Maunlad Program, nagsagawa ng Community Outreach Program ang Bureau of Jail Management and Penology Nauhan District Jail para sa mga residente ng Barangay San Antonio Nauhan, Oriental Mindoro nito lamang Biyernes 29 ng Nobyembre 2024. Bilang bahagi ng tulong sa komunidad, Bayang Maunlad Program na nagsagawa ng Community Outreach Program ang Bureau of Jail Management and Penology, Nauhan District Jail para sa mga residente ng Barangay San Antonio, Nauhan nitong ika-29 ng Nobyembre. Ayon kay BJMP Mimaropa Info Officer Jail Officer 3, Geoffrey Anglo, naghandog ang BJMP Nauhan na libreng pagkain, storytelling at hygiene promotion activity sa mga kabataan sa nasabing lugar na naghatid ng labis na tuwa at pasasalamat naman ang sinukli ng mga bata. Nagsagawa din ng mga ito ng information drive kaugnay sa Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children o AVAWC para mabigyan proteksyon ng mga kababaihan at kanilang mga anak laban sa pang-aabuso o karahasan na isa katuparan ng naturang programa sa tulong ng mga personnel ng BJMP Nauhan na pinangunahan ni Acting Warden Jail Senior Inspector Herman Jose Madrigal, gayon din sa pakikiisa at koordinasyon ng barangay officials. Layunin ng programang ito na maipadama ang malasakit at pamamahal ng ahensya ng BJMP sa mga mamamayan para sa mas maunlad at masaganang bagong Pilipinas. Samantala, umaasa naman ang BJMP Regional Office Mimaropa na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng komunidad ay magtatagumpay na maisagawa ang iba pang mga programa sa nasabing mamamayan at pangkalatang komunidad sa rehiyon. Sa pagpapatuloy ng kapihan sa Bagong Pilipinas na ipinapadaloy ng Philippine Information Agency Mimaropa, tampok sa kanilang ika-27 episode ang tanggapan ng Cooperative Development Authority o CDA Mimaropa sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Alberto Sabarias. Sa pagpapatuloy ng kapihan sa Bagong Pilipinas na pinapadaloy ng Philippine Information Agency Mimaropa, tampok sa kanilang ika-27 episode ang tanggapan ng Cooperative Development Authority o CDA Mimaropa sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Alberto Sabarias. Sa ulat ni RD Sabarias, sinabi niya na mayroong 1,418 registered cooperatives sa buong rehiyon as of November 30, 2024. Sa Oriental Mindoro, umabot sa bilang na 229 ang mga rehistradong kooperatiba, kung saan 75 dito ay agriculture, 41 sa credit at 59 naman ay pawang mga multipurpose cooperatives. Sa buong Mimaropa, pinakamarami ang bilang ng mga registered co-op sa probinsya ng Palawan na mahigit sa 500 habang agri-co-op naman ang nangungunang sektor sa Mindoro provinces. Ang mga kooperatibang rehistrado rin nila sa ilalim ng CDA ay kanilang inaalalayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance, research, setting standards at mga training programs. Ang lahat ng ito ay isinasagawa sa ilalim ng Cooperative Research and Training Section na CDA Mimaropa.
Layunin ng isang kooperatiba na pataasin ang antas ng pamumuhay ng mga miyembro. Kaya naman patuloy ang CDA sa paghihikayat lalo na sa mga vulnerableng sektor na magbuo at magparehistro bilang isang kooperatiba. Kailangan lamang ay mayroong hindi bababa sa 15 miyembro at minimum capitalization na 15,000 piso. Nagpasalamat naman ang mga dumalong mamamayag sa mga impormasyong ay binahagi ng CDA Mimaropa. Kasabay ng panawagan na maging kaisa ang mga ito sa mga programa ng kanilang tanggapan upang maaabot ang mga higit na nangangailangang sektor sa lipunan. Samantala, tampok ang iba't ibang kompetisyon sa pagdiriwang ng Provincial Children's Month na isinagawa sa Bulwagang Panlalawigan sa Kapitolyo. Binigyang tema ito na Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Narito ang mga naging kaganapan. Ika-29 ng Nobyembre, tampok ang iba't ibang aktibidad sa selebrasyon ng Provincial Children's Month na isinagawa sa Bulwagang Panlalawigan sa Kapitolyo. Binigyang tema ito na Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Kabilang sa mga aktibidad ang singing, drawing at quiz bee contest kung saan 15 LGUs ang naglaban-laban. Sa iba't ibang kompetisyon, ipinamalas at ibinida ng mga piling mag-aaral ng daycare centers ang kanilang mga talento, partikular sa pag-awit, matalas sa pag-iisip at talino sa quiz bee, at malikhaing kaisipan at husay sa paglalahad ng mga ideya sa draw and tell. Sa mensahe ni Provincial Social Welfare and Development Officer Sara Magboo, pinahayag nito na patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga batang naabuso, bagamat nakalatag na mga estratehiya, programa at serbisyo ng pamahalaan. Hinikayat niya ang lahat na makiisa at simulan ang pagwasak at paglaban sa pang-aabuso at magsisimulaan niya ito sa pamilya at sa komunidad. Patuloy niya maging mapagmatsyag at sama-samang bigyang proteksyon ang mga bata. Sa nasabi pa ring programa, nagpahayag na kanilang mensahe rin at suporta sina Doc P.A. Hubert Dolor, Provincial Legal Officer at concurrent Provincial Administrator, Attorney Earl Turano II, SP Board Member Attorney Faye Ilano Navarro at Board Member Aleli Casubuan Tan. Matapos ang programa, agad na sinimula ang iba't ibang kompetisyon at ilang pang aktibidad ng mga bata. Napuno ang araw ng kasiyahan kung saan ay masiglang nakilahok ang lahat. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita,
Kinilala sa taong ito ang pinakamaningning na parol sa buong Pilipinas ay mula sa dibisyon ng lungsod ng Calapan. Ito ay matapos tanghalin na unang gantimpala ang parol entry mula sa Pedro V. Panaligan Memorial National High School sa katatapos lamang na isang bituin, isang ngitiin National Parole Making Competition. Binigyang tema ito na Harmonies of Hope Illuminating Filipino Resilience kasabay ng Christmas tree lighting ceremony nakaraang December 1, 2024. Kinilala sa taong ito ang pinakamaningning na parol sa buong Pilipinas ay mula sa dibisyon ng Calapan. Ito ay matapos tanghalin na unang gantimpala ang parol entry mula sa Pedro V. Panaligan Memorial National High School sa katatapos lamang na isang bituin, isang mithiin National Parole Making Competition. Binigyan tema ito na Harmonies of Hope, Illuminating Filipino Resilience, kasabay ng Christmas tree lighting ceremony nakaraang 1 ng Disyembre. Ang talang parol ay bunga ng dedikasyon at pagsusumikap ng mga mag-aaral na sina John Chris Quiñones, Ren Peter Ramirez, John Reynolds Samonte, John Renz Adarlo, sa paggabay ng kanilang coaches na sina Richard Amores at Paulino Adarlo. Gayon din na kanilang school head na si Glorionel De Lupac Romero. Sa panayam ng Newsline, muling binalikan ng mga batang mag-aaral ang kanilang naging karanasan sa paglahok sa nasabing kompetisyon. Di lamang nila ito simbolo ng tagumpay, kundi higit sa lahat ay ang pagpapakita ng dedikasyon at malasakit kung saan ay inilaan nila ang kanilang panahon tuwing recess, lunch break at maging ang kanilang weekends ay ginugol na rin nila sa paggawa ng parol. Nagawa po kami sa time ng recess po, sa tanghali, sa hapon po pag-uwian at sa weekend po pag po Sabado at Linggo. Ang tema po na inspirasyon po ng aming ginawang parol ay ang resilience, unity at hope po ng mga Kalapeño po. Pinaka-challenging po yung mga pagsubok po na naranasan po namin tulad po ng pagkakabit po ng mga materialis sa parol po. Minsan po nagkakasugat-sugat po yung aming mga kamay at hindi po namin nagagawa yung ayos, pero sa tulong po ng Panginoon ay naayos po namin ng mabuti. Pahayag naman ni Coach Richard Amores, naging inspirasyon nila sa paggawa ng parol ang mga pangunahing produkto, ikinabubuhay at likas na yaman ng lungsod ng Calapan. Naging hamon rin sa kanila ang pangangalap ng materyales, budget at maging ang panahon kung saan ay sinubok sila ng nagdaang bagyo. Ang unang araw po ay pinag-isipan namin kung paano ba yung magiging itsura ng aming parol, ano ba yung idea na ipapakita namin doon sa parol. At kasunod na po nito ay ang pangangalap ng mga materyales na gagamitin namin. So challenging din po yung sa paggamit ng materyales kasi bawal po ang plastic. Kailangan yung mga recyclable, yung indigenous materials at saka yung pwede po nating makita lang sa kalikasan. Hanggang sa binubuna po namin to, madaming pagsubok kami nakaharap, una budget, buti po at ang aming paaralan ay bukas palad na tinulungan yung team na makakuha kami ng pondo para makompleto namin yung parol. At panahon, sinubok tayo ng bagyo pero tuloy pa rin po yung pagbuo natin ng parol. Ang naging inspirasyon po ng parol natin ay yung pangunahing kinabubuhay ng mga Kalapeño. Yung pong pagkakaisa ng mga Kalapeño, kung paano po naging buo ang mga Kalapeño. Iniuwi ng mga kalahok ng 1 million pesos kasama ang 500,000 pesos para sa paaralan at iba pang non-cash prizes. Labis ang kasiyahan di lamang ng mga batang mag-aaral kundi ng buong pamayanan ng Pedro V. Panaligan Memorial National High School. Kaya naman dito pasasalamat ang mensahe ni Principal Glorionel sa lahat ng mga sumuporta, naniwala at patuloy na kumikilala sa husay at galing ng mga batang mag-aaral ng lungsod ng Calapan. Isa pong karangalan ang maging number 1 sa buong Pilipinas sa National Parole Making Contest na pinasasalamatan po namin at itinatag or in-implement for the 3rd year ng Office of the President, His Excellency, President Ferdinand Marcos, through Social Secretary's Office po ng Malacanang. So out of 148 po na naglaban na parol sa buong Pilipinas,
ang Pedro B. Panaligan Memorial National High School, Calapan City Division, Mimaropa, ang nagwagi na number 1 sa patimpalak pong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa isang napakalaking karangalan na tananggap namin unang-una po sa aming DepEd Division of Calapan City na siyang pumili sa amin upang kami ang maging entry through the division judges at kami po ang in-endorse sa Malacanang noong November 6, 2024. Hindi po biro ang pinagdaanan ng mga coaches na naririto sa Pedro B. Panaligan Memorial National High School. Yung commitment po nila, si Sir Richard Amores po at si Mang Polly Adarlo. Yung skills po nila, hindi lang po skills ang nasukat dito, kung hindi yung kanilang patience, commitment, kakayahan upang magkaroon po at makabuo ng isang napakagandang parol na ipagmamalaki po ng DepEd Division of Calapan City, Pedro B. Panaligan Memorial National High School. Pinasasalamatan rin po ng Pedro B. Panaligan Memorial National High School ang amin pong kagalang-galang na Assistant Regional Director, si Teacher Che, na siyang dumalaw po dito sa aming paaralan noong November 28 before the Educator Congress para dalawin ang mga 4 na bata at masayang bigyan ng pocket money na tigo 1,000. So siya po ay kasama rin namin na dumating sa Malacanang at kami po ay kanyang ginabayan. Ganon din po kay Madam Susana M. Bautista ng Division of Calapan City, kay Sir Marlo, yung focal person po ng parole making contest, at sa lahat po ng mga taong tumulong sa 2,800 po na online voting na nag-heart out of 59 schools po sa Calapan City Division. Maraming salamat po sa suporta at tiwala. At lalong higit po sa poong may kapal. Sa temang pagkilala at pasasalamat, isinagawa ng DepEd Calapan City Division ang 2024 Stakeholders Recognition, ika-6 ng Disyembre sa OMNHS Gabaldon Building. Binigyan diin ng nasabing kagawaran na anumang tulong ang ibinahagi sa mga paaralan ay higit na ang natulungan ay mga mag-aaral ng lungsod ng Calapan. Sa tema pagkilala at pasasalamat, isinagawa ng DepEd Calapan City Division ang 2024 Stakeholders Recognition, ika-6 ng Disyembre sa OMNHS Gabaldon Building. Layunin na nasabing gawain na magbigay parangal at ipahayag ang kanilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang mga naging katuwang para sa suporta at naging ambag sa tagumpay ng kanilang mga programa at inisyatibo sa taong panuroang 2023 to 2024. Ang mga ambag at suporta, maliit man o malaki, ay kinikilala nilang malaking tulong sa pag-unlad ng kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral ng lungsod ng Calapan. Sa mensahe ni Education Program Supervisor Alan Paigaw, sinabi niya na mga tulong na ipinagkaloob sa isang paaralan ay higit na tulong para sa mga mag-aaral. Tinuturing na kabilang sa 4 na haligi ng mga paaralan ng mga stakeholders ayon naman kay Assistant Schools Division Superintendent Marites Perez, kasama ang mga mag-aaral, magulang at mga guro opisyales ng kagawaran. Kaya naman sa sama-samang pagkilos ay tiyakan niya ang tagumpay ng bawat programa at inisyatibo. Ayon naman kay City Division Superintendent Susana Bautista, sa ngalan ng mahigit na 34,000 mag-aaral na lungsod, pasasalamat ang mensahe na kanyang ipinaabot. Ganun rin ang pagkilala sa mga natatanging grupo at individual na nagbigay karangalan at tagumpay para sa DepEd Calapan City Division. Kaya lubos po kami nagpapasalamat at dahil po ng inyong tulong sa Department of Education, Schools Division of Calapan City, ay taos-puso po talaga namin pinasasalamatan. Maliit man po yan o malaki, alam po namin lahat na galing po ito sa inyong puso, sa puso ng inyong mga organisasyon, pribado o publiko, ng mga ahensya ng gobyerno, sapagkat ito pong lahat ay nilalaan natin para sa kabutihan ng ating mga mag-aaral, na humigit kulang po sa 34,000 dito po sa ating lungsod. Sabi nga po ng ating isang santa, St. Therese of Calcutta, hindi po lahat ng tao ay nakagawa ng malalaking bagay. Subalit, bawat isa po sa atin, bawat tao, ay maaaring makagawa ng maliliit na bagay na mayroon pong napakalaking pagmamahal. Minsan pa po, inyong ipinakita na atin pong nasusunod ang kanyang pong sinasabing ito. Dahil simula pa po noong
from January 1st ng 2024 hanggang sa kasalukuyan. At alam po namin gagawin pa rin ninyo hanggang kaduon-duon na ng buhay natin. Ay kayo po ay aming kasagpi, kakampi, katulong, taga-suporta sa lahat mo ng gawain. Kaya muli po, buong puso ang pasasalamat kong aming ibinibigay sa inyo at nawa po sa taong darating at sa maraming taon pa. Lagi po kayong nariyan para sa seguridad ng mga bata, para po sa kanilang pisikal, sa kanilang pong emosyonal, mental well-being, spiritual, at lahat-lahat na po, sapagkat ang vision po ng Department of Education, magkaroon po tayo ng globally competitive na mga mag-aaral sa anuman pong pang-an. Kabilang naman sa mga tumanggap ng parangal at pagkilala ang mga pribado at mga katuwang na ahensya ng gobyerno. Isa na dito ang Tamaraw Vision Network Incorporated sa pamamagitan ng presidente nito na si Romeo Medina. Ang susunod na Isang banal na misa ang nagsilbing opening salvo ng Calapan City Fiesta 2024 kung saan ay binigyang tema ito na Santo Niño de Calapan, tanglaw sa magkakasamang paglalakbay sa landas ng pag-asa at ng kapayapaan. Ang Misa al Cultura o opening salvo ang siyang formal na hudyat ng pagsisimula ng masayang pagdiriwang para sa kapistahan ng Santo Niño de Calapan. Makabuluhang naidaos muli ang opening salvo, Lunes, 2 ng Disyembre na pinangunahan ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng mga department heads nito. Ang Misa al Cultura o opening salvo ang siyang formal na hudyat na pagsisimula ng isang buwang pagbibigay pugay sa Patrong Santo Niño. Sa taong ito, binigyan tema ang selebrasyon ng Santo Niño de Calapan, tanglaw sa magkakasamang paglalakbay sa landas ng pag-asa at ng kapayapaan. Pinangunahan ang naturang misa ni Father Andy Peter Luby, Santo Niño Cathedral Rector. Sa mensahe ni Father Luby, marapat lamang aniya na simula ng pagdiriwang ng may kagalakan at kasiyahan ang lahat. Magsisimula aniya ang saya sa kalooban dahil sa gabay ng Santo Niño de Calapan na nagsisilbi rin aniyang tanglaw sa bawat isang Calapeño sa kanilang paglalakbay. ang ating pista na magsisimula ngayong araw at pagkatapos sa unang araw ng sunod na taon ay hindi lamang isang selebrasyon ng relihiyon at tradisyon. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating mga natatanging kultura, ang pagpapahalaga sa ating mga kulay na kasaysayan, at ang ating pagkakaisa bilang isang bayan. Sa bawat kaganapan mula sa ating mga night shows, parada at mga paligsahan, ay ipinapaabot natin sa lahat ang ating pagmamahal sa ating lungsod. Bilang punong lungsod ng Calapan, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na nagbibigay buhay at sigla sa ating espesyal na pagdiriwang. Ang bawat bahagi ng selebrasyon ay resulta ng ating pagtutulungan at pagmamahal sa ating kalungsuran. Sa ating mga kababayang nagsisilbing katuwang sa pagpapalaganap ng ating kultura, sa mga nag-oorganisya at sa bawat Calapeño na patuloy na nag-aalay ng kanilang oras at lakas, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, sa ating pagsisimula ng Santo Niño de Calapan Festival, nadidiwala ako ang bawat hakbang at galak sa na ating mararanasan ay magpapalakas sa ating ugnayan at magbibigay sa ating ng pag-asa at inspirasyon. Tanga natin ang di mabilang na biyaya ng ating patron, ang Santo Niño, na patuloy na gumagabay sa ating buhay, sa ating pamilya at sa ating minamahal na lungsod. Magsama-sama tayo sa bawat kaganapan sa ating kapistahan dahil sa bawat pagtulong, pagsuporta at pagpapakita ng malasakit sa isa't isa, tiyak na magiging mas makulay at magpapay ang ating selebrasyon. Ipinarating naman ang mensahe ni City Mayor Malu Murillo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Marie Murillo Goco.
Ayon sa mensahe ng punong lungsod, ang debosyon sa Santo Niño ay simbolo ng pagkakaisa ng mga Kalapeño. Di lamang aniyang selebrasyon ng relihiyon at tradisyon ng kapistahan, kundi ito isa ring pagkakataon upang ipakilala ang kultura at makulay na kasaysayan ng lungsod ng Calapan. Kabilang sa mga dumalo sa misa ang mga department heads ng city government, mga kawani at ilang pangkinatawan ng ahensya at establishmento sa lungsod. Samantala, matapos ang banal na misa ay iniikot ang mahal na patrong Santo Niño sa kalunsuran upang masilayan ng mga Kalapeñong tiboto at makapagbigay ng basbas at patnubay sa mga ito. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority, MIMAROPA, isinagawa ang 2022 Annual Survey of Philippine Business and Industry or ASPBI Regional Data Dissemination Forum. 28 ng Nobyembre ang detalye sa ulat na ito. Sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority, MIMAROPA, isinagawa ang 2022 Annual Survey of Philippine Business and Industry Regional Data Dissemination Forum, 28 ng Nobyembre. Base sa ulat na nasabing tanggapan sa pangunguna ni PSA Regional Director Eleni Ria Florido, may total numbers of establishments na 5,497 ang buong rehiyon.
Ang nangungunang section dito na may 2,801 na bilang ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Ikalawa, ang may 1,047 na bilang ay ang financial and insurance activities. At ikatlo, ang accommodation and food service activities na may 386. Para naman sa total employment, mula sa total number of establishment of 5,497, 59,307 ay mga trabahador sa Mimaropa o katumbas ng porsyentong 96.4 paid employment. At ang average number of workers per establishment ay 11 o 3.6% na working owners at unpaid workers. Nangunguna naman sa pangkabuoang total employment sa Mimaropa ay mula sa wholesale and retail trade repair of motor vehicles and motorcycles na may bilang na 20,069. 6,924 ang financial and insurance activities at 5,181 para sa education. The top three sections with highest number of workers are wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, and education. The average annual compensation paid by the establishment in 2022 rose to 201,062 pesos or 7.1% increase from the previous year. And the top three section with highest average annual compensation per paid employee are water supply, sewerage management, and remediation activities, mining and quarrying, and electricity, gas, steam, and air conditioning supply. And total revenue for small establishments increased by 4.12 billion pesos or 6.9% in 2022. Lastly, the total expense incurred by establishment in 2022 amounted to 122.93 billion pesos, higher by 1.9% than the recorded total expense in 2021. Sa pananampalataya ng mga Kristiyanong Katoliko, higit na nararamdaman ang papalapit na Pasko sa pagsisimula ng panahon ng Adbyento. Araw ng Linggo sa Santo Niño Cathedral, matapos ang banal na misa ay nagsagawa ng pagbasbas ng Advent wreath o korona ng Adbyento. Araw ng Linggo nagsimula na ang panahon ng Adbyento. Kaya naman dito, ilan sa mga mananampalatayang Katoliko ang kinaugalian ng magpabasbas ng kanilang Advent wreath o korona ng Adbyento. Sa pananampalataya ng mga Kristiyanong Katoliko, higit na nararamdaman ang papalapit na Pasko sa pagsisimula ng panahon ng Adbyento. Subalit ano nga ba ang Adbyento? Galing ito sa salitang Latin na Adventus na ibig sabihin ay pagdating. Ang panahon na ito ay patungkol sa paghihintay at paghahanda para sa pagsina ng Poong Hesukristo. Kaya naman para sa ilang Katoliko, sinasabi nila na katumbas ito ng Christmas countdown. Araw ng Linggo sa Santo Niño Cathedral, matapos ang banal na misa ay nagsagawa ng pagbabasbas ng Advent wreath o korona ng Adbyento. Ito ay may 4 na kandila na sinisindihan kada linggo hanggang sa pagsapit ng kapanganakan ni Hesukristo. Para sa maraming mananampalataya, bukod sa mga Christmas decors na Christmas tree at Christmas lights, mahalaga ring magkaroon ang bawat pamilya ng Advent wreath na sumisimbolo sa makabuluhang paghihintay at pagdiriwang sa pagdating ng dakilang manunubos. Samantala ilang araw na lamang ay inaasahan na rin ang pagsisimula naman ng simbang gabi na kinaugalian na ng mga Kristiyanong Katoliko. Sa temang vow, bigyang wakas ngayon na ang oras, isang joint community outreach activity ang isinagawa sa coastal area ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, Bansud District Jail, kasama ang ilan pang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng selebrasyon ng 18-day campaign to end violence against women. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 18-day campaign to end violence against women na may temang vow, bigyang wakas ngayon na ang oras. Isang joint community outreach activity ang isinagawa sa coastal area ng Proper Bansud, Oriental Mindoro.
Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology, Bansud District Jail, Bureau of Protection, Bansud Fire Station, Philippine National Police, Bansud Municipal Police Station at ng Regional Special Training Unit. 4B, katuwang ang mga immersion students ng Alcadesma National High School sa nabanggit na bayan. Layon ng aktibidad na ipakita sa publiko na mayroong pagkakaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan laban sa karahasan sa mga kababaihan at kanilang mga anak at upang ipamalas ng kanilang kahandaang maglingkod tungo sa ikauunlad at kaayusan ng komunidad. Ayon kay Jail Officer 1, Queen Esel Hernandez, Community Relations Service Officer, kabilang sa mga community services na isinagawa ay feeding program o yung Sopas on Wheels, 3 nurturing activity at coastal cleanup na lubos na ipinagpasalamat ng mga lokal na residente at opisyal ng barangay. Sinabi naman ni BJMP Mimaropa, Information Officer, Jail Officer 3, Geoffrey Anglo, na patuloy ang kanilang tanggapan na makikiisa sa mga programang ipinapatupad ng pamahalaang nasyonal, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong at magbigay serbisyo para sa mas matatag na ugnayan ng pamahalaan at mamamayan. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.